Ang MOWEL Fund o Movie Workers Welfare Foundation Incorporated ay isang non-profit, non-stock social welfare educational and industry development foundation na inorganisa at binuo noong 1974 ni Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada. Ang layunin nito, pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa na may kinalaman sa pelikulang Pilipino. Ngayong 2024, ipinagdiriwang ng MOWEL Fund ang kanilang ika-50 anibersaryo. Sa loob ng 5 dekada, ano-ano nga ba ang mga proyekto na matagumpay na nagawa ng organisasyon? At ano-ano nga ba rin ang mga hirap na hinarap ng MOWEL Fund? Yan ang pag-uusapan natin. And this is MOWEL Fund Sessions. I only know MOWEL Fund as a institution for welfare. One of the, kumbaga isa sa mga. Pero yung before going in, I was quite surprised with kung ano yung meron pala yung foundation. Ako kasi growing up, dito po ako lumaki sa community na ito, dito sa Cubao. Dito ako pinanganak and I have 3 sisters who studied in Holy Spirit School, just right beside this institution. So before, I would walk them to school kasi we used to live just a couple of blocks away. And nadadaanan ko itong MOWEL Fund. So magmula noon, bata pa lang ako, nagtataka na ako, ano bang meron ng MOWEL Fund? Ano ba ang MOWEL Fund? And syempre, I was told na it's for the movie industry. Kung ano man, specifically, hindi pa ako sure nun. Until pumasok na ako sa industriya. And syempre, growing up, I was also lucky enough to be involved in some of the projects and programs of MOWEL Fund. Okay. Si Ma'am Boots would also invite me kapag may fun run dati. Meron ding mga, of course, welfare programs. For a start, sabihin na natin na merong urban legend ang Movie Workers Welfare Foundation or MOWEL Fund. Ayon po sa mga kwento ng mga taga-industriya at naniniwala po ako doon kasi witness po ako. Yung pong 3 hari ng pelikula in the 60s and the 70s, even up to the 80s, si Joseph Estrada na naging Pangulo ng Pilipinas, si FPJ, Fernando Poe Jr., at si Dolphy, King of Comedy, ay bansag o kilalang kilala bilang mga matutulungin. No? They're philanthropists in the area. And so one day, nag-usap-usap yung 3 at nasabi nga ni former President Erap, tumutulong tayo sa marami parate, on many occasions, pero tingi-tingi. Bakit hindi natin i-institutionalize at itatag ng formal ang isang foundation na gagawa nito para sa ating mga tinutulungan sa industriya? Kaya po napanganak ang MOWEL Fund noong 1974. This was institutionalized with the help of lawyers, technocrats and businessmen, and movie producers. Kaya ang MOWEL Fund po can lay a claim that this is the only institutionalized welfare and education institute in the industry. Yung pagkaunawa ko sa kabuuan, yung function talaga and why MOWEL Fund is there as an institute was not very much shaped back then. Kumbaga, meron pang malabnaw na pag-unawa, Yes, di ba tsaka doon? nagulat din ako Kuya Dong na ito pala si MOWEL Fund. I mean, really? Hindi natin to alam? Yes. Bakit hindi ko siya alam? And bakit konti ang nakakaalam sa talagang function at kung ano yung mga nagagawang tulong ng MOWEL Fund sa ating industriya? Doon ako nagulat. 2 po ang mandato ng MOWEL Fund. Unang-una ay para bigyan ng welfare and health benefits ang mga marginalized members ng industriya. Yung pong hindi malalaki ang sweldo, karamihan po sa kanila behind the scenes or behind the cameras nagtatrabaho. Yung pong unang-una dumarating sa set, pinakamabigat ang trabaho, huling-huli pong umaalis sa set at pinakabababa ang sweldo. They're on a per project basis payment. Ito po yung madalas hindi napapansin. Pero kung wala sila, hindi po mabubuo ang isang pelikula at ang isang television show. Yung pangalawang mandato ay
ang pagtataguyod ng subsidized film education para po sa mga interesado sa pelikula, yung mga cineasts, at pati na yung general public na gustong matuto ng basics at saka ng high-level practice sa industriya. Makikita niyo itong mga facilities ng MOEL Fund na may kinalaman sa technical and production facilities. Ito po ay ginagamit ng MOEL Fund sa pagtuturo sa mga estudyante ng tungkol sa iba't ibang larangan ng paggawa ng pelikula. Ito ang kanilang main thrust, Yes. ito ang kanilang layunin. Yes. And pinaka naramdaman ko yung impact na yun when Actor as an institution partnered with MOEL Fund for the welfare. So malinaw na pag pinag-usapan ay welfare ng mga kasamahan natin sa industriya. MOEL Fund is at the front and center of that. Membership ang basehan ng pagiging bahagi ng MOEL Fund. Meron po tayong hinihinging 500 pesos a year. Napakababa po talaga. Hindi po yun ang inaasahang funding ng MOEL Fund kasi maliit lang po yun. Ang inaasahang funding ay mula sa mga iba't ibang institusyon at mga sponsors na tumutulong. Pwede bang i-represent ng MOEL Fund ang mga miyembro sa larangan ng labor laws or sa politika? Pwede po, iniimbitahan naman po ang MOEL Fund. But because it is a private foundation, iniiwan nito sa mga institusyon ng pelikula na under the office of the President ang pag-represent po sa rights ng mga tiga-industriya. We deal more with the benefits, the welfare and the health and educational benefits. As chairman, ako po ay namumuno sa Board of Trustees. Nasa policy making po ang Board of Trustees which I head. We don't micromanage the EXECOM kasi kaya sila nandyan. So they raise everything to our level for approval. Pag nahimay na nila ito at na-determine na nila kung ano yung worth and validation ng mga projects at mga lituntunin ng MOEL Fund. In the past kasi, talagang literally, halos manlimos kami dahil na hindi pwedeng tumigil ang sustento sa mga beneficiaries natin. Hindi pwedeng tumigil ang pagtuturo sa mga gustong matuto ng filmmaking. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang marginalized worker na nangongolekta ng medical benefits niya, sorry, wala kami mabibigay sa'yo. Di mawawalan siya ng pambili ng gamot niya. Di ba, mawawalan siya ng pang-ospital, yung pangangailangan niya yun. So, we have to take the cudgels, and we've done so in the past, to make sure na pag may hiniling ang beneficiary, mabibigay. Yung dati naming chairman, si Marichu Vera Perez Maceda. So, kami dalawa, dumating yung panahon na nag-aabono kami. At dumating din yung panahon na kahit birthday namin, gagawin naming fundraiser. Yung mga bisita namin, hihilangan namin na huwag nyo na kami bigyan ng regalo, mag-donate na lang kayo sa MOEL Fund. Awa ng Diyos, nakaka-raise kami ng funds sa pamamagitan nun. At siguro ito yung bunsod sa alam naming mandato, no? What MOEL Fund stands for, na itong ginagawa namin ay hindi lang para kumita, konti lang naman ang kita, kundi para makatulong po sa mga nakakailangan. Isa sa pinakamalaking challenge ngayon ay dahil nga matagal na ang MOEL Fund at marami nang hindi nakakakilala rito. Nakakatulong yung social media. We have a website, a very modest website. Pero yung mga personal connections na ng mga Board of Trustees members, ayan, si Alden, si Dingdong, yung personal connections nila with the media, pinangako nila gagamitin na yun. Na-excite ako tuwing naririnig ko yung mga plans, the proactive plans kagaya ng pagkakaroon ng active social media account, to engage the younger generation of members of the industry, Yes. di ba? Yung mga ganung plano mo. So, excited ako dyan. Yes, Kuya Dong. I think all of us in this industry, in one way or another, ay kailangan may maiambag sa industriya. Ako kasi, yung paniniwala ko ay
this industry is bigger than us. I mean, it's even bigger than the institution. It's bigger than the projects that we make. Yes. And later on, meron at merong magmamana nito. Katulad siguro ng minana natin or na-experience natin through our leaders. Yes. Like halimbawa, si Ma'am Boots and even the ones before her. Lahat tayo ay, kumbaga, we are enjoying the fruits of their labor. Also, being part of Mowel Fund as as a co-trustee, co-board of trustee, Kuya Dong, I'm very honored to have been given the chance to work with you in a project outside, behind the camera. Correct. So, iba kasi yung feeling na may kasangga, may kapartner sa vision, isa, na same page, matulungan natin yung board members natin ngayon. That's why we are here, I guess. I think that's kaya siguro nilagay tayo ni Lord dito. Ito muna kayo, tulungan natin tong mga taong to na tumutulong din. And also, ang main core kasi natin is good intentions. For the industry, for the people. That's why we're very honored and blessed to be here. Yes. Hindi ka makakakitang nakasimangot sa kanila. Kahit na mahirap na yung ginagawa nila, ganun ka-dedicated ang mga tao dito. Yung puso dapat nandoon, yung tulong is dapat ibigay natin lahat sa mga industriya na nasa ating lupa. It's very fulfilling na makakarinig ka ng mga members na sinasabi sa'yo, Sir, ang lako na itulong nyo. Napakadaming tulong na ibinigay sa akin ng industriyang ito. And para sa akin, do I see myself being here for a very long time? Maybe all my life, yes. Now that we are here, Kuya Dong, we will protect Mowel Fund at all costs. Marami sa atin ang gumugugol ng mahabang oras sa panonood ng mga pelikula at palabas sa telebisyon. Karamihan sa mga kwentong sumasalamin sa ating buhay at nagbibigay ng kasiyahan sa ating lahat ay pinagtutulungang mabuo ng maraming tao. Kasama na dyan, yung mga nagtatrabaho sa likod ng kamera. Sila po yung mga nauunang dumating sa set at ang pinakahuling umuwi rin. Pero ang tanong, paano nga ba ang kalagayan nila? Sino nga ba ang nangangalaga at tumutulong sa kanila kung sakaling mangailangan sila? Diyan po pumapasok ang Mowel Fund. And this is Mowel Fund Sessions. Pangalan ko po ay Jose Raimundo Anson Roa. Ako po ang Director for Welfare. Ang welfare po ang pinakamandato ng Mowel Fund, kaya po ako po ay nag-oversee ng operations ng Welfare Department to make sure na yung membership po ng Mowel Fund members ay naibibigay po sa ating mga members yung benefits at kung ano man yung kailangan nila, maibigay sa kanila ng tama. Kasi po, most of our members po are indigent members of the industry. Ako po si Gina Alahar. Ako ay Vice Chairman and Treasurer ng Mowel Fund. Kailangan kong ma-discern kung kailangan ba immediately yung nire-request nila or it can wait. I would admit na very limited yung resources namin. Very limited din yung know-how namin kung paano magkaroon ng fundraising talaga ng malaki and how to utilize our members and our actors and actresses to help the foundation. I'm Jim Baldassar of CMB Films. I'm one of the board of trustees of Mowel Fund. Na fall under sa akin ang MFI, ang Mowel Fund Film Institute with Ricky Orellana. And then also yung mga technical aspects na kailangan sa cinematography class, directing class ng Mowel Fund. Naging passion ko and yun yung naging giving it back to the industry. Yeah. Lahat ng tulong na may bibigay, sabi ko nga, is bibigay namin sa Mowel Fund. That's why we're doing some master classes. I'm bringing in master classes from the US. And gano'n. Yeah. Kailangan malaman din lahat ng ating mga cinematographers, directors, and lahat na nasa industriya na may yung mga bagong teknolohiya na nangyayari sa mundo. Kagaya nga kung I will take off sa mga nila Alden and ni Dong, no?
yung puso dapat nandoon, yung tulong is dapat ibigay natin lahat sa mga industriya na nasa ating baba. So yun yung more na priorities ko na mabigyan sila ng magandang harap buhay, magandang may uwi para sa pamilya nila. I think that the industry has been very, very kind to Alden, to him as an artist. Super blessed in terms of opportunities, and grabe rin kasi ang kanyang commitment to the craft, ang kanyang dedication to artistry. And kitang-kita ko naman kung gaano niya kamahal ang industriya at lahat ng taong pumapalibot dito. So I think having received that, nararamdaman niya na parang he also wants to give back to the industry in one way or another. And what better way to do that than being in an institution that can really officially render these services, di ba? Sa ating mga kasamahan, sa ating stakeholders. And that's how I see. It's a privilege for me to be able to be part of Mobile Fund. Sa Mobile Fund, tatakbo ang film members, ang film community for any help that they might need in terms of financial, in terms of health benefits. I need to be more aggressive as far as thinking of ways of really how to help the members of Mobile Fund. It's very fulfilling na makakarinig ka ng mga members na sinasabi sa'yo, "Sir, ang lako na itulong nyo." Ano na yan, wala nang kapalit yun, ano? It's really something very fulfilling. Madalas natin sinasabi, gusto natin makatulong sa mga maliliit sa industriya. Ito yun talaga. Ito yun. Kasi parang pag nag-member ka ng Mobile Fund, hindi ka na matatanggal as a member kahit matandang-matanda ka na. You'll receive your benefits pa rin pagkatapos yung anak mo, meron pa rin matatanggap. At ikaw, para sa sarili mo, parang kahit may konti lang na ibibigay sa'yo, meron ka pa rin maaasahan. Meron kaming Manay Ichu Maseda Fund na nagbibigay ng scholarship sa mga anak ng mga workers, movie workers. Tapos si Tita Boots meron din. Nag-birthday din siya, in lieu of gifts, donate na lang to Mobile Fund. Meron mga more than 1 million yan Kumbaga, nakakatuwa din yung mga kaibigan nila because they supported them. Marami nga inaasahan ang mga taga-showbiz na tumulong sa kanila. Pero yung sa mga inaasahan nila, hindi naka-provide. But Mobile Fund, through Mobile Cares na we gave all the members of Mobile Fund ayuda. Hindi naman ganun karami yung pera ng Mobile Fund. And nakapagbigay pa, nakatulong pa rin sa mga movie workers in its own little way, nakatulong pa rin. Marami din siyang members at tinutulungan yung mga members magpunta dito. Tapos kung meron sila, nire-reimburse yung pangangailangan nila sa check-up nila sa doktor at mga medisina nila. Sana nga mas lumaki pa kasi hindi naman masyadong malaki yung nabibigay ng Mobile Fund. Sana ang dream namin ay magkaroon ng marami pang resources ang Mobile Fund para makatulong sa mas marami, sa mas nakakarami, at mas makatulong ng malakihan. Minsan whenever we do board meetings, may certain good vibes. It's an energy of a warmth of, that encourages you na you want to do more for the foundation every single day you wake up and every time you have an opportunity to input something that will help the greater good. Correct. I think the challenge, especially for us, for our generation, makikihour ako sa let's go. Sa generation namin, is how to sustain that energy. Yes. Regardless kung 10, 20, 30 years na kami. And I think it's also a challenge not just to us, but to all the members, not just of the Board of Trustees, but also to all our stakeholders in the organization. How do we make each other feel as if parang day one pa rin ito? Kasi when we have that energy, when we feel inspired, we are able to solve problems clearly. Yes. Mas marami tayong magagawa, Yes. mas marami tayong, kumbaga collectively,
mas nagiging excited ang ating pagtatrabaho, di ba? When DigiPost was just starting, maraming mga kailangan, yung ganyan. I told them na kung po pwede, kumita muna. And yun naman yung ginawa nila. Ang maganda nun, ang bilis nilang na-acquire kasi siguro sa kanila, they have to work hard, doubly hard. So it's just about, balancing yung paglabas ng pera at yung paghihigpit ng pera. When I entered Mowel Fund, they're in the middle of a deal with, it's a joint venture with VCDC. Part of Mowel Fund has na tayuan na ng townhouses. So with that, nagkaroon ng konting budget ang Mowel Fund. So kumbaga, from naghihikaos dati at hindi namin alam kung saan kukuha ng pansweldo ng tao. This time, ilang taon na rin na hindi na kami nininervyos kung saan kukunin yung pangsweldo ng tao every month. The Anchor Chatters came into life 2018 siguro. That was the time na yung pinaplano pa lang yung building kung paano gagawin. The founder is, ang gusto nila ron is ni Manay. Si gawin parang pinag-usapan is bilyaran, meron parang bars, parang merong pagmimitingan. And then, what I did, I asked them na baka pwede natin gawing chatter. Pin-approve naman ni Manay, so they name it under my father. Siguro ang gagawin namin ngayon yan, lagyan pa ng magandang furnitures and everything para maging sa mga premieres natin. Doon papunta na magkaroon ng black screening. So right now naman, meron kaming mga viewing na nangyayari dyan, like for this MMFF. So nagagamit naman. Excited dahil magkakaroon pa rin ng additional funding, si Mowel Fund na parang sabi nga nila, hindi na kami yung masyadong mag-aano sa mga donations and everything, magkaroon ng sariling income. This is my 4th year as the welfare director. And kung hindi ho dahil sa mga kasama ko sa trabaho, hindi ho tatagal ng ganito ang Mowel Fund. Kaya ho tumagal ang Mowel Fund na ganito. Kaya we are turning 50s because I see the dedication of the people who are working here. Kahit na mahirap na yung ginagawa nila, ganun ka-dedicated ang mga tao dito. And most of them naman, nandito na sila nung unstable pa ang Mowel Fund. It kind of opened my eyes, a realization na meron, kung gusto mo talagang tumulong, pwede kang tumulong in your own way. Hindi pwedeng sabihin na wala akong pera, yung ganun. Kasi kahit papano, pag napapagsama-sama mo pa rin yan, meron pa rin, malaki pa rin. Hanggang siguro nabubuhay ako at hanggang kaya ko, gagawin ko. And I'm thankful now na we have Ding Dong Dantes and Alden Richards as one of our BOT para ipagpatuloy lahat yung mga dapat namin ipagpatuloy. That's how I also feel. Na parang napakadaming tulong na ibinigay sa akin ng industriyang ito. And para sa akin, do I see myself being here for a very long time? Maybe all my life, yes. And ganun din yung dedication into giving back dito sa industriyang ito. Tsaka parang ganun din, Kuya Dong, hearing the stories of our fellow board members to the point of kailangan ng maglabas ng sariling pera just to sustain doing events as fundraisers for the sake of the foundation. Yun yung inspirations. Now that we are here, Kuya Dong, hindi ko nahahayaan mangyari yun. We will protect Mowel Fund at all costs. So, Kuya Dong? Yung Mowel Fund Center po, ito po yung pinagmamalaki po namin sapagkat nandito po yung mga high-end facilities na nakakatulong din sa industriya ng paggawa ng pelikula. Ang Mowel Fund, nararamdaman ang mga pangangailangan ng industriya, lalo na sa mga manggagawa. Nandito ang Mowel Fund para tumulong sa mga manggagawa sa pelikulang Pilipino. Kasama na rito ang telebisyon. Mowel Fund, kailangan siyang makilala for the people of the industry most especially. And with all the digitalization and globalization that's happening, definitely Mowel Fund will be part of those advancements. At the forefront. At the forefront.
Mula sa kwento ng mga tao sa likod ng Mowel Fund, mas nalaman natin kung ano ang tungkulin at layunin ng organisasyon. Hindi naging madali ang kanilang journey to 50, pero sa 5 dekadang nagdaan, mula noon hanggang ngayon, buo ang kanilang puso sa pagsisilbi. Ako po si Alan Richards and this is Mowel Fund Sessions. Ako si Rez Cortez, ang presidente at CEO ng Mowel Fund. Ako bilang presidente, masasabi kong servant ng ating industriya. Ako po si Julius Topacio. Ako po ay ang Chief Operating Officer and Vice President. 1983 ako nagsimula dito sa Mowel Funds. It's my 40 and a half years. No? Meron 3 major programs kasi ang Mowel Fund, welfare, education, at yung huli sa lahat, yung sinasabi namin financial sustainability programs. No? I am Emma Monalon and I am the Director for Administration and Finance ng Mowel Fund. Ang admin naman ay tumutulong sa delivery ng services para sa mga members. So lahat ng mga claims nila, kung ano mga claims nila, may mga magandang proseso kami para ma-deliver agad ang mga tulong na pupunta sa kanila. Ako po si Ricky Orellana, ako ang MFI Director. Ang role ng MFI sa Mowel Fund ay siya yung isa sa mga programa ng Mowel Fund na in charge sa education, sa training. Actually, ang pinagmamalaki ng Mowel Fund ay naandito ang Mowel Fund para tumulong, hindi lamang sa pelikula, kundi sa lahat ng audiovisual industry. Kasama na rito ang telebisyon at dati nakafocus ang Mowel Fund dun sa mga indigent workers of the industry. Ngayon, ini-encourage namin yung mga superstar, yung mga producers. Pwede rin maging outlet mo. Pwede ka mag-donate ng iyong memorabilia, yung iyong mga clippings, pictures, costume, at pwede natin i-house dito sa Mowel Fund para ma-immortalize natin ang isang artista o isang nagtatrabaho sa pelikulang Pilipino. Inisip namin bakit ang mga members namin ay yung lang talaga nasa likuran ng pelikula. So, 2 years ago, magkaroon kami ng another type of membership called Platinum members. Itong Platinum members, ito po yung mga artista. At kami na may natutuwa, ang una pong organisasyon na pumasok dito ay yung Actor Inc. No, sa pamumuno naman ni Sir Ding Dong Dantes. So, pumapasok na po yung mga aktibo, hindi lang po sa pelikula, yung may ibang guilds din po, no, ay papasukin na namin, including television. Ang Mowel Fund will be a nerve center of the Philippine motion picture industry. And with the entry of our 2 dynamic trustees, Trustee Ding Dong and Trustee Alden, talagang ma-fulfill yun. At nakikita ko na papunta na doon. So yun nga, Kuya Dong. Gusto kong mabawasan yung mga taong kagaya ko na wala masyadong knowledge about Mowel Fund. Kailangan siyang makilala for the people of the industry most especially. We are a platform and we are an institution that can help these people who want to give back to the industry as well. Yeah. Super excited ako dyan, bro. Especially, we have Sir Jim Baltasar, Yeah, Sir Jim. the leader in innovation pagdating sa ating equipment. And with all the digitalization and globalization that's happening, definitely Mowel Fund will be part of those advancements. At the forefront. At the forefront. Yung 3 pillars of the mandate of Mowel Fund, naandan yung welfare, education, at yung entrepreneurship. Another livelihood para sa ating pamilya. Kasi alam naman natin na hindi stable ang trabaho natin sa pelikula. Kaya pinipilit pa rin or ginagawa sa Mowel Fund na magturo ng alternative livelihood para sa mga manggagawa dito. Yung MFI, yung Mowel Fund Film Institute, ay nagde-devise ng mga syllabus, courses para lalong maging ma-professionalize
yung ating industriya. Basta sinabing nag-graduate ka sa Mobile Fund, ang ibig sabihin niyan ay meron kang pinanghahawakang kaalaman. Marami nagsasabi ng mga alumni namin na pag nag-a-apply sila, pag nalaman ng employer nila, galing ako Mobile Fund o train ako ng MFI, parang validation na yon na, uy, okay to, hire natin to. So, proud kami sa ganun dahil maingat kami sa aming education program. Holistic yung yung matututunan mo. Meaning, hindi lang yung mga theoretical, kung hindi mga practical, mga technical. Ang dami pong graduate sa workshop na luminaries dyan na mga sikat na ngayon. At kailangan din po ng isang building para naman sa education, para talaga maging Mobile Fund Film Institute siya. At nandoon lahat din sana yung mga guilds. So yun po yung nakikita ko ang mangyayari probably on the next 50 years. Ang scholarship program ay nagbibigay kami ng libreng training. Of course, kailangan nyo mag-apply. Ang mga courses na ino-offer namin, script writing, directing, cinematography, editing, sound, assistant directing, production management. Meron ngayon yung bago na script supervision na tinatawag. Of course, casting, tinuturo din namin yun. At even yung pag-pitch ng project, karamihan ng mga ini-invite namin are really professionals from the movie industry. And karamihan dito ay mga Mobile Fund alumni, mga graduates ng Mobile Fund na nagkaroon ng pangalan sa industriya. Nalalaman namin ang mga graduates ng Mobile Fund, nagiging active siya sa TV commercial production, TV network. So, ang daming pinapasukan ng mga graduates namin. Ang kinikita kasi ng Mobile Fund ay karamihan nanggagaling lang doon sa Metro Manila Film Festival. So, nung paglipat namin dito, inisip namin na bakit hindi kami gumawa ng panibagong programa na income generation. Ito yung MDG Post, yung post-production facilities, no? At meron kaming high-end world-class theaters, 6th floor. So meron din po kaming M-Concierge. Ito po yung isang programa po na yung community po ng Mobile Fund tsaka mga suppliers of products and services, pag nagkaroon po ng transactions, may magdo-donate po ng mga suppliers sa Mobile Fund. So ito po yung mga income generation at malaking impact na po ito dito sa bagong yung Mobile Fund Center. Pinapakita namin yung facility na pag professional editor na sila, ito yung mga hardware and software na gagamitin nila. Meron kaming library and archive. Doon yung source ng mga reading materials, mga audiovisual materials na ginagamit sa workshop. And of course, yung mga estudyante namin, pwede naman din silang gumamit ng library namin kasi marami kaming information about film, hindi lang local but also international cinema. Meron kaming mga programa ngayon na dahil sa tulong ng isang malaking grupo na mga negosyante, ang tawag po sa kanila ay Business Network International. So meron silang mga negosyo na pwede nating ihain doon sa mga miyembro as an alternative income. Kasi nga, kung meron ng pelikula, nandyan sila. Pero kung wala naman silang pelikula, wala silang kita. So we're also moving on that. Bukod sa movie, kasi ang Mobile Fund movie workers, no? We would like to embrace also mga television workers. Hindi lang po yung mga dating alam lang nila na sila yung pwedeng mag-qualify. Ini-embrace na ho namin halos lahat. So, ibig lang sabihin nun, talagang pinagtutuunan na ho talaga ang buong industriya. I guess, siguro isa sa mga bagay na gusto rin nating ma-institutionalize later on ay hindi rin forever ang donations. Exactly. Hindi rin naman forever na may tutulong, di ba? So, ang gusto rin namin ma-impart, especially to the members at pati sa ating mga sarili,
ay gusto natin ma-improve talaga ang kalidad ng buhay ng bawat membro ng industriya. No one left behind. From all the members, from the artists to the staff to the crew, yung improvement ng quality of life. And sa tingin namin, hindi siya matatapos sa isang bigayan lang ng tulong. So ang tulong na gusto namin ibigay ay magawa nila ng kanilang sarili yon. Yung pagpasok po na katulad po ni Sir Alden tsaka ni Sir Dingdong, malaking bagay. Makikita nyo kung paano pa magiging matatag at magiging pakipakinabang ang Mobile Fund, lalo-lalo na sa industriya ng pelikula at sa telebisyon. Napakaganda ang kanilang mga plano sa Mobile Fund. And we appreciate it na tinanggap nila ang position na maging member ng Board of Trustees. Tsaka Kuya Dong, yun nga rin parang sa mga makakanood nito, our co-actors, co-workers din as well. Especially to the new generation, yung new ones, the Gen Zs, wala ako dun Wala tayo dun, Kuya Dong, millennials. Millennials tayo pero nakiki-TikTok din tayo every now and then. TikTok Pero yun, as you watch this, sana samahan nyo kami in this battle cry, in this battle, in this journey that we will be going in. The Mobile Fund is open. Kung sino man po ang gustong magbigay ng tulong sa amin in all sorts of ways. Hindi naman sinasabi kasi Kuya Dong, minsan yun yung misconception na pag nagbigay ng tulong, nanghihingi ng tulong, baka lagi nilang iniisip material, financial. Hindi po laging ganun. I mean, you know, for these things to happen, we need people. Yeah. We need people who have good intentions. We have people who wants to give back. Correct. May it be not in the industry, but one way or another, we just want to give back sa buhay. And you know, to transcend that feeling to other people. Tara, sama-sama tayo dito. Yes, please. Nakakataba ng puso. Nakaka-uplift ng aking soul, ng aking pagkatao. Dahil, alam mo naman, senior citizen na tayo. At ang iniisip ko ngayon ay kung ano ang aking iiwanan sa mundong ito, sa industriyang ito. Masasabi ko nga na Mobile Fund is my life. Medyo isa ako sa mga Jurassic dito. Almost 4 decades na ako dito sa Mobile Fund. And I'm so happy. Ang Mobile Fund, nararamdaman ang mga pangangailangan ng industriya, lalo na sa mga manggagawa. Ito ang napakalaking legacy. Together with the Mobile Fund Board of Trustees, management and staff, naging kasama ko sa pagsulong ng vision, and goals ng Mobile Fund. Napaka-fulfilling yun sa akin. I'm proud to be the first MFI director na alumni, graduate ng institute. Ito yung first job ko at hanggang ngayon, nandito pa rin ako. I was really destined to become an architect. But dahil sa Mobile Fund, binigyan niya ako ng pagkakataon na maging bahagi ng pelikula. Kaya sa aming paparating na 50th anniversary, Yes. marami pong mga naka-line up na activities para sa lahat ng ating stakeholders. Magkakaroon tayo ng Ito na yung ginawa natin, Kuya Dong. Mobile Fund Sessions, this is one, and then the Mobile Fund Ball. Yun. So, ito yung dito rin ako pinaka-excited, Kuya Dong, kasi tayo yung magiging common ground. We'll be inviting actors like big personalities from all networks. All these activities ay para sa ating paparating na 50th anniversary and looking 50 years beyond. Kaya inaasahan po namin at gusto namin imbitahan ng lahat ng stakeholders of the industry. Yes. Please join us. Join us here. Meron kayo may aambag dito. Yes po. Mobile Fund for me is resolute. Help. Level up. Only. Caring. Humanitarian. Makakatulong. Great. Dedication. Action. Samahan niyo po kami at ang buong Mobile Fund na ipagpatuloy ang aming layunin. I am personally inviting everyone to please support the upcoming projects of Mobile Fund as we celebrate our 50th anniversary. I am Dong Dantes and I am Mobile Fund. I am Boots Anson Roa Rodrigo. I am Mobile Fund. Ako si Res Cortez and I am Mobile Fund. I am Julius Topacio. I am Mobile Fund. I am Gina Alahar.
and I am Mowel Fund. I'm Jim Baldassar. I am Mowel Fund. I am Ricky Orellana, and I am Mowel Fund. I'm Joey Roa, and I am Mowel Fund. I am Emma Monalon, and I am Mowel Fund. I'm Alden Richards, and I am Mowal Fund.